Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At syempre si Otep po ay nasa school, kaya ako lang po yung nasa vlog ngayon. And napakasimple lang naman ang vlog na to. Ito ay isang art appreciation vlog. O, diba? Kasi meron pong nagpadala ulit na po ito kasi nakapagpadala na po siya sa atin before ng mandala artwork. Ayan, meron po tayong isang box dito from LVC, galing po kay Mami Sue or kay Mami Susan Zagalalat. Ayan, buksan po natin kasi gusto ko pong i-share din sa inyo kasi alam niyo naman po ako, sobrang art lover po talaga. Kaya sobrang appreciated ko po talaga yung mga ganitong klaseng arts or any kind of art naman. Buksan po muna natin kasi, ayan, hindi lang naman po ito sa akin. Ayan po, oh. Hindi lang po ito sa akin. Marami pa pong laman to, hindi lang po sa akin. Though nakapagpadala na si Mami Zulu dati, talaga namang pinagtiyagaan niya ulit at gumawa ulit siya ng panibagong mga artwork para po sa amin. Kung mapapansin niyo po, yung mga naka-display doon sa gilid, sa wall namin, meron akong dalawa doon na color green din. Yung below po na parang may geometric design. O, yun po kasi yung mandala na tinatawag. Ayan, naka-sealed po tong ano natin, LBC package. Gusto ko po kasi i-share talaga sa inyo. Kaya kahit paiksi lang, kahit na sobrang simple lang. Diba? Sa mga art lovers ay sobrang matutuwa po talaga. And thank you so much po, Mami Zoo, ng paulit-ulit sa inyong effort. Love and effort, of course. Hindi naman mag-i-effort ang mga tao kung hindi nila mahal ang mga taong pinag-i-effortan nila. Kaya thank you so much po talaga. Yan. Nakakatuwa po. Sobrang sealed po talaga ang ano natin, ang package natin. Di habang nagbubukas, yan naman yun naman ako. Walang tigil ng kwento. Nandito nga po pala ako sa boarding house namin. Kasi po, actually hanggang ngayon hindi ko pa po tapos yung aking clearance. Teacher's clearance. Mas marami pong ginagawa ang clearance. Marami pong requirements ang clearance ng teacher kaysa sa estudyante. Siyempre, ang dami ko pong tinapos pa. And kakatapos ko lang po nung iba, siyempre. Kasi, kung pagtutuunan naman po ng pansin na talagang ano lang, magpo-focus ka doon, yun lang yung gagawin mo. Talagang mabilis mo naman matatapos. Syempre, alam mo naman tayo, especially tayong mga ina, kapag nasa bahay tayo, napakadami nating mga pinaggagawa. Especially doon sa ating mga paglilinis ng bahay at gawaing bahay. Ayan! Meron na po. Nakabuksan ko muna. Kasi, palaging may ano to si Mami Sue. Palaging may sulat. Diba? May sulat. Pero hindi ko na po babasahin sa inyo kasi, syempre, very personal letter naman ito. Syempre, basta mayroon siyang meron siyang pirma. Diba? Hobbyist. Si Mami Susan Zagalalat. A salute to the Harabas women of essence. Ayan yung dulo niya. Thank you so much po ulit, Mami Sue. Ayan, ipapakita ko po sa inyo para naman ma-appreciate nyo rin po. Sobrang ganda po kasi talaga na to. Isa-isa po ito sa amin eh. May mga ano po. Ayan, teka, wait lang. Ipapakita ko po isa-isa. Yan. Oh. Tingnan nyo naman po. Alam niyo po kung kanino ito? To Charlene. Tapos may letter po kasi ditong personal letter si Mami Sue. Napaka-sweet, napaka-effort. Grabe yung effort ni Mami Sue. Yan, kay Ma'am Lynn. Tapos meron po ditong may nakalagay po ditong what is mandala or the mandala art. Basahin ko lang po para at least ma-share ko din sa inyo.
A mandala in art is a geometric set of patterns, colors, and shapes. It is most often presented in a circle but can also appear as a square. The pattern starts from the center of the mandala. In Sanskrit, mandala translates to mean circle or center. The word mandala has particular meanings in spiritual practices. In a way, it represents one's own spiritual journey from the outside oneself inward. Mandalas are seen throughout multiple organized religions such as Hinduism, Buddhism, and Christianity. In a New Age spiritualism, which is a type of spirituality that emerged in 1970s and is based on Buddhism, Taoism, and psychology, mandalas hold a particular importance. The study and creation is believed to help with spiritual healing. The colors, shape, and form of the mandala are believed to hold this energy. O, di ba? Talaga naman, ang mga artwork ay may mga meaning talaga yan. What does a mandala symbolizes? A mandala symbolizes the universe. Kaya po daw bilog yon. Universe. Its repeated patterns, colors, and shapes are meant to show the universality of the human race and the connectedness of societies and nature. Ah, diba? Nakakatuwa naman si Mami Su. May ganun yan lahat. O, diba? Talagang nakaka-amaze talaga si Mami Su. Ayan po, eto meron din yan. Kay Ma'am Lynn. O, diba? May isa-isa po. And Nanay Nancy, focus ko po sa inyo, tingnan niyo po mabuti, oh. Napaka-unique po ng ano niya, ng pagkakalagay. Mga ano po yan, oh, mga parang mga stones. Oh, diba? Katsaga-tsaga ni Mami Su. And then, kay Justin Connect. Oh, kay Connect. Ka-cute! Sobrang cutie pie. And then kay Monique. Diba? Magkakaiba po kami ng colors and pattern. Magkakaiba po yan. Sobrang tiyaga. Ang liliit po niyan. Kung makikita nyo, sobrang liliit po ng mga stones. Ayan. Ito po kay Manager. Kay Manager yan. Manager Miloy. Ay, hindi pala. Ibang Ann pala to. Si Ann pala to. Si Ann na isa to. O, diba? And then, ito si Miss Miloy. O, Miloy nakalagay po sa likod. Diba? Si Ann yon. Si Ann ni Eddie Tol. Ay, Eddie Short. Si Eddie Short. Kay Ann. Kay Miss Ann. O, ito. Hulaan nyo. O, kanino? Ay, syempre sa akin kasi green. Oh, look at this. Cute, cute. O, diba? Oh, green din, lime green yung dati ko, lime green. Kaya, madadagdagan na naman yung nakalagay sa wall ko. Oh, this one kay Ate Buday. Okay ba? Kay Ate Buday. May dalawa na po kasi kami dati doon. And, ito pa, ang cute! Alam niyo kung kanino to? Kay Doc. Ay, cute. May mga pangalan po yan sa likod. May mga pangalan po sa likod. Kay Doc po yan. And then, syempre, alam niyo na kung kanino to. Sino ba yung mahilig sa ganitong color? Lola Mama! Ang cute! Ang cute-cute. May mga crystals pa dyan, oh. May mga stones. Ayan. And then, diba? Pan-display na. Saan kaya ito i-display ni Princess GB? Syempre, doon sa kanyang parisan. Oh, ang cute. Ako po kasi binilhan ko talaga ng frame. Meron po talagang frame na square, na saktong-sakto po talaga itong artwork ni Mami Su. Ayan. Purple. Kanino kaya itong purple?
kay Meses. Of course po kay Meses. O, diba? Another purple kay Ma'am Ja. O, diba? Cute. O, kahit po same color, magkaiba naman po ng pattern. Sobrang tiyaga po. Sa dami po na to. Ayan, isang purple pa. Alam niyo po kung kanino isang purple. Tadan! Kay Ditche po. O, mayroon din si Ditche. Tadan! Ang tiyaga-tiyaga din kami. So, nakakatuwa. And, ayan. Kay Miss Dilay. O, ayan. Red. Ang cute. Ang ganda. Tinatanong din kasi ni Mami Su yung mga colors, mga favorite colors po. Ayan. Diba? Ayan, kung sa mga magtatanong po, baka sabihin niyo nakalimutan si Shake Girl. Hindi po si Shake Girl po kasi ay meron ng 3 before. May 3 na po si Shake Girl. Nauna po yung sa kanya na naipadala ni Mami Sudate. 3 na po yung sa kanya. Sa akin po, pangatlo na rin po ito. And then meron na rin po kaming mga previously given ni Mami Su, kami nila Meses, meron na rin po sila sa kanilang mga bahay-bahay. Ito po ay ikalawang batch na para 3 rin yung sa amin. Wow! Ayan! Ang cute-cute po talaga. Ang cute ng red, oh. Ang ganda. Ayan, thank you so much po. This is just a simple, appreciation, art appreciation. Alam niyo po ba na nagturo ako ng art appreciation nung last semester? Hindi ngayong semester, yung first semester. Sobrang appreciated ko talaga yung subject na yun. Gusto ko nga sanang ibigay sa akin ngayon. Gen Ed kasi yun. Kasi yung unang entry ko, Gen Ed yung hinawakan ko. Ngayon, Gen Ed at saka may din doon. 3 subjects kasi yung hinawakan ko nung first sem. Bali may Gen Ed akong kasama and then may mga major subjects. Eh ngayon, puro lahat major subjects na yung hinahawakan ko kasi yung ibang, yung iba naman yung humahawak ng art up. Pero talagang gusto ko po talaga ang art appreciation na subject. Kasi sobrang dami kong na-share sana doon sa aking mga students. Lalo na nga at nakapunta na rin ako sa mga art museum sa Metro Manila. And then gumagawa din talaga ako ng kung ano-anong forms of arts. Like yung writing nga, kasama din doon sa lesson namin. And then, yung pagpipaint, nagpipaint din kasi ako sa mga stones and nagdodraw din ng pailan-ilan. Ayan! Kaya sobrang na-appreciate ko po yung mga ganito. Alam ko po na sobra-sobra yung effort na ibinibigay ni Mami Su dito para lang po makaipon ng ganyan karami. Talagang thank you so much po, Mami Su. Ayan! Maraming salamat po ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa aming mga channels na lahat, na minsan iilan-ilan na lang po. At meron po pala akong announcement, baka po magulat kayo, baka one of these days kapag nakaayos na po ang aking mga schedules, kasi ngayon nga, yung clearance ko, ngayon na yung time na pag sasubmit ko, sana matapos ko na. Kapag wala po akong regular vlogs, yung pagitan po siguro ng mga araw, mag-upload po ako ng aking mga audiobook, yung mga previously written na and published na mga stories ko po. Just like before, noong una naman po talaga yon, meron naman po talaga akong ganon. Kaya nga po yung 1K, hindi ko rin po pinapalitan na dapat papalitan ko yung pangalan namin, pero hindi ko po inaalis kasi andun pa rin po yung possibility na mag-upload ako ng mga kwento. Kasi isa rin po yan talaga sa passion ko, ang writing and then pag-create po talaga ng mga stories na though ngayon, minsan nasa likod lang ako ng ibang mga authors kasi mga shadow writers. Shadow writers pa rin. Shadow writer pa din as kapitana. Kumbaga parang hindi pa rin, ibang tao pa rin yung ipinagsusulat. Pero ganun talaga sa mundo ng pagsusulat. Pero meron naman din po ako mga sariling sinulat. Gusto ko po rin pong i-share sa inyo. Just like before, marami na po akong naging audiobook doon. Pero this time po talaga, baka gawin ko siyang pampasak doon sa mga araw na wala akong uploads, na regular uploads, para kahit paano, hindi po natutulog yung channel. Kasi alam niyo po kasi dito sa YT, kapag hindi po nakakapag-upload, medyo, ang algorithm po kasi niyan, yung iba nagtataka, bakit may upload ka pala
Ate Jen, hindi umaano sa akin. Hindi daw parang hindi no-notify. Kasi po, hindi po talaga magno-notify kasi yung iba, kapag ganong may mga pagitan, especially pag mga 10 days na mahigit, hindi na po halos nagno-notify talaga. Kasi makita nyo naman po, medyo mababa yung views natin. Lalagyan ko na lang po para laging active yung aking channel. Kung tinuloy-tuloy ko po yun noon, ako, ang laki rin po ng opportunity. Alam niyo po ba na yung mga ibang kasabayan ko na nag-audiobook ay mayayaman na ngayon? Ako po kasi nag-stop and then nag-focus po ako sa family vlog and then sa lifestyle. At saka mga ibang chika-chika. Ayan! Parang hindi po nakafocus yung mata ko sa camera kasi po actually hindi tinanggal ko yung salamin ko kapag malapit po kasi hindi po ako nakakakita kapag medyo malapit yung kahit pag nakasalamin ako hindi ko nakikita yung sarili ko. Kahit ngayon po hindi ko rin masyadong makita yung sarili ko kahit hindi ko alam kung saan ako nakatingin. Ito pala yung camera. Dito po ako nakatingin so baka nakatingala ako. Baka po nakatingala ako. Ayan, thank you so much po, Mami Zu. Thank you so much po ulit. And syempre, thank you so much po. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagpapatuloy o patuloy na nanonood sa aming channel. Kahit po mga simple vlog na katulad po na to. God bless po. God bless, and good health. And sana po yung may mga birthday naman po ngayong buwan ay magkaroon po kayo ng marami pang birthdays and syempre good health and prosperity. Thank you so much po. Bye!